Hello po, Kajunji. Sunday ngayon, Sunday afternoon. Hindi lang pagluluto at pagmumukbang gagawin natin. Magdi-DIY din tayo. Ngayon, makikiuso din tayo sa solar para sa pagtaas ng kuryente, may palalaban tayo. Doon sa mga napapanood ko, gusto ko subukan lahat. Pero ngayon, ang susubukin natin yung pinaka-basic lang na popular sa tatlo. Sa bagay ngayon yung hybrid yata ang mas popular na. Pero gusto kong subukin muna yung off-grid. Yung meron akong dalawa dito biniling solar, pag 100 watt, dalawa sila. Pag 100 watt sila, 12 volts. So ngayon, binili natin siya ng yung MPPT, sabi nila, MPPT daw yung magandang solar charge controller. Ito ay 100 amps na pwedeng 12, 24, 36 hanggang 48. Auto volt naman siya. Tapos bumili din ako ng inverter. Itong inverter kasi balak ko kasi lahat ng tools ko sa Philippines ay 110 volt. Sa atin ay 220. So noon nagbabalak akong gumamit ng transformer pero dahil sa solar na off-grid, pwede ko gamitin lahat ng tools ko doon sa particular na area. Halimbawa yung shop, magtatayo ko na shop doon. So yung mga gamit ko, lahat ng gamit na pinadala ko, magagamit ko. Kaya kinuha kong inverter. Yung AC niya ay 110. Tapos bumili ako ng mga yung AC o DC breaker switch at saka battery switch. Ito mapapanood ko para on off. Switch lang to, hindi siya fuse, hindi siya breaker. Tapos mga wiring, bumili na rin ako mga wiring, connector nila. Ayan, kung magpa-parallel ka, kung magsi-series ka. Okay na to. Sundan niyo ako, gagawin natin. Ilalagay ko sila sa wall muna at tapos idederecha natin. Dito sa board na to, doon ko lang i-set up ang mga wiring. Ito yung maliit na rep. Sa baba, ayan siya. Hindi ko lang kung nakikita. Ayan. Maliit lang yung rep. Tapos, lagyan ko ng patungan para aabot yung baterya. Tapos, ito yung baterya na gagamitin natin. Ano siya? 100 ampere, 12 volts. Yung watt hour niya, 1280. Ayan yung baterya, nakikita nyo, no? Kasi dahil sa araw, hindi ko masyadong nakikita kung nakikita nyo ba ako. Okay. Ngayon, ilagay muna natin itong solar charge controller. Ito muna ilalagay natin para sa ganon, ang lahat ay may ilagay na. Sa ngayon, ito lang muna ilalagay natin bago susunod yung mali na naman. Makikita nyo ba? Mukhang hindi makita. Igaganon natin. Ayan, mas maganda dyan, ano? Okay. Screw muna natin dito sa wall. Ayan. Pagkatapos ilagay natin yung inverter. Ito namang inverter natin ang ilalagay. Paharang kasi sa araw, kaya ilagay natin yung ilaw. Ayan. Nakikita nyo ba? Okay. Ito yung inverter. Ayan. Ayan, ayos na yan. Ngayon, gagamit tayo ng bus bar. Medyo madilim. Ayan, bus bar. Yung para pagdadaanan ng mga wiring natin. Para sa safety lang. Pwede namang i-direct, kaya lang, mas maganda rin mag-aral tayo yung meron ng mga splitter. Tapos ito na, ilagay ko na itong kanya, itong bracket nitong mga breaker. Para sa DC ito, DC breaker. Actually, meron bahay yan eh, nandito. Meron bahay yan, ilalagay dito para pag umuulan, safe sila, hindi sila mababasa. So ngayon, una nating i-connect itong baterya. O hindi,
Huli pala yung baterya. Pero bubuksan na natin itong bus bar nila. Itong mga bus bar. Itong red and black. Ngayon, siyempre, i-connect muna natin sana yung solar. Pero nandito na to. Ito na muna unahin natin yung nandyan. Dahil mainit sa labas eh. Ito ang unahin natin. Papunta sa battery. Pero dadaan muna dito sa breaker. Makikita ninyo itong battery, ayan. May positive. Yung positive muna, connect natin. Itong red positive. Tapos yung black, yung negative. Yung black. Ayan. Tapos i-connecta natin dito sa breaker. Papunta sa battery. Siyempre yung kanan yung black. Yung negative. Saka itong positive. Yung red sa kaliwa. Guys, pag di ka sanay talaga, mahirap. Kaya ako nagpa-practice. Magpagawa ka kasi sa Pilipinas, magpa-install ka nito, malaki masyadong budget. Kaya mas maganda, nagdi-DIY din lang tayo, mas maganda tayo na gumawa. So ngayon, ito naman sa solar panel. So ganoon din yung negative, yung black, yung nasa kanan. Ayun. Tapos i-connect natin yung breaker ng solar panel, positive. Ayan. Yun namang papunta sa battery, controller to DC. Ngayon, i-connect natin sa palabas naman. Sa palabas papuntang battery, idaan na muna natin dito sa bus bar. Kasi imbis na i-direct natin sa baterya, idaan natin dito sa mga breaker. Ayun yung breaker. So, i-connect natin itong negative ng papuntang battery. As always, sa right side. Ayan, uwa na. Pero siyempre, gagamitan natin ng bus bar. Connect muna natin itong positive niya para sabay silang makuan. Ngayon, ko-connect natin dyan. Ko-connect natin dito. Ayan. Yun namang positive dito sa kabila. Ayan. Yan, naka-off muna yan para mamaya na natin i-on pag-testing. I-connect muna natin lahat. Ngayon, nasusunod naman itong inverter. I-connect natin yung inverter. Pero this time, gagamit tayo ng switch. Gagamitin na lang natin ng switch. Ayun. On, off. Naka-off ngayon. I-connect natin. Tapos, i-connect natin itong positive niya dito. Ito yung inverter. Okay? Tapos, itong positive dito sa bus bar. Ayan. Sana tama ako. Hindi tayo expert, pero nagtatry. Basic lang naman yung ginagawa ko. Ngayon, itong negative niya, i-connect na rin natin. Dadaan din sa bus bar. Ayan. Ito naka-off. Siguro din natin naka-off. Saan na ba yung mga screw? Ba't nangawala? Ayan. Ayan. Naka-connect na ito ng mga solar panel ngayon. Bubuksan natin itong solar panel. Ito yung solar panel. Pag 100 watt ito, dalawa. Pwede ko naman padala sa Pilipinas, pero naisip ko, hindi ko na lang padadala doon, gagamitin ko sa van. Lalagyan ko ng solar panel yung van namin. Madalas kasi kaming mag-picnic at magagamit yung refrigerator na maliit sa van. Ipaparallel ko sa labas para maging 200 watt sila. Pero 12 volts pa rin. Ayan. Naka-coil siya sa breaker. Na-disconnect ako kaya nawala yung pagpapalinga. Ayan. Naka-in siya sa breaker going out to controller. Naka-connect siya doon sa solar panel na drawing. Tapos itong baterya, positive sa bus bar at saka negative sa bus bar. Ayun ang palabas nila. Itong sa inverter papunta sa switch. Positive in, positive out sa inverter. Ayun yung inverter. Ganon din yung negative niya. Papunta din sa inverter. Tapos ito namang baterya, papunta sa control panel, nakakonect sa DC. Ayan. In, out from bus bar, out negative. Ayun, ayos na. Ngayon na po ang time ng pagtetesting. Tingnan natin kung hindi magsushort. Ang unahin natin po ay ang power ng battery sa charge controller. I-on natin ito. Tapos, ayun, lumabas na. Kung nakikita nyo, no load, zero load, pero 13 volts.
Actually, 12 volts yan, pero may pasobra kaya 13 volts. I-on naman natin itong control panel. Ayun, lumabas na yung control panel. 2.8. 2.8 po yung kwan. Bakit may, ayun, 100 volts. Pero dapat, di ba, 200 dyan. Hindi ko alam. Hindi ko pa pinag-aralan yung menu niya. Yung menu, hindi ko po alam yan. Ngayon, ito naman inverter. Tsaka ako napag-aaralan. At least, lumabas yung 13 volts. At tsaka yung control pa. Ito ilaw eh. Ba't 31? Ano ba nakasaksak dito? Wala pa naman. Okay. Mamaya, subukan natin. Ito munang inverter. Kung umandar siya. First, i-on natin itong switch niya. Ayan, nag-on. Ngayon, i-on natin itong inverter. Bakit wala? Walang lumalabas. Ayun, hindi ko lang nakikita yun. 13.1 ang battery, zero load, 119 ang AC output niya. So, ito yung mga saksakan niya. Ayan. Meron pa siyang para sa mga USB. At saka Type-C. 4 ang outlet niya. Ngayon, susubukan natin. Total, nakita natin, 119. So, 110 dito, ayos yan. 119 ang out niya. Subukan muna natin, layo natin to. Ayan. Saksak muna natin tong refrigerator. Hindi niya abot eh. Kuha tayo ng outlet. Bakit hindi maabot? Gamit tayo ng outlet. Ilagay natin dito. Ayun, umilaw. Tingnan natin kung ilan ang load na lalabas. 95 ang load. So, maandar kaya itong rep. Tingnan natin. Ayun, maandar nga, oh. Maandar. Ba't 95 lang? Hindi ko pa alam yan. Ngayon, tumesting tayo ng iba pa. Tingnan natin itong malakas din itong electric. So, ito. Direkta na natin dito. Ayan. $315 watt. Itong dalawa sa isang baterya ang load ang nagagamit niya. 315 watt. Ayos naman. Umandar sila. So, yun po. Umandar. Ngayon, pag-aaralan ko yung mga code number na yan. Ano ba yung 95? Ano ba yung... Pero ngayon, alam ko, ang total load niya, yung lagare tsaka rep, 315 watt. So, ano po sa palagay nyo? Ako po ba ay tumama? Mga basic lang yan. Tsaka kung pag-aralan po yung total load. Pag ang total na get mo kunwari sa isang araw gumagamit ka ng 4,000 watt. Alam ko 4 kilowatt yun isang araw. So times 30 mo yon sa isang buwan. So 4 times 30, 120 kilowatt. So 12,000 watt yun. So, kailangan mo ng baterya ng nasa, kung tago 100 yan, kailangan at least pinakamababa 12. Ewan ko kung tama ako, no? Tsaka na natin seryosin yan. Pero ngayon, ayan, naka-connect tayo ng basic. Mag-message na lang po pag meron akong palpak na nagawa. Pero yun lang. Nagdi-DIY lang tayo. Hindi naman tayo magaling. Nagmamagaling lang. At kung bago po kayo sa akin channel, pindot na, mag-subscribe na kayo. Hindi lang po tayo DIY, nagmumukbang din. Hindi lang tayo mukbang at saka DIY, nagko-comment din tayo sa nangyayari sa ating gobyerno. Ano? Pamisa-misa kasi magsalita tayo. Lalo pa ngayon, abangan nyo, itong pagkatapos nito, maligo lang ako, tapos magko-comment ako tungkol doon sa bagyong Karina ba yun? Karina, at saka doon sa 544 billion na ginastos doon sa 5,500 na mga flood control. Marami akong nakukuhan. Para yung tinig natin makadagdag, lumakas ang tinig ng bayan. Hanggang dito po. Ingat kayo lahat at God bless. Maraming salamat. Bye-bye.